Radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Thank God it's Friday at isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga po sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal and this evening, sasamahan po tayo live sa studio ng ating nurse, naturopathic practitioner, and of course, representative po ng Inner Power. Walang iba kung hindi si Sir Arnold Decena Duco. Good evening, Doc. Kumusta? Yes, good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa iyo. Mamaya mag-usapan natin tungkol sa hypertension kasi may mga bagong research ngayon tungkol sa cholesterol. Yes. And of course, mamaya itatakal din natin ang diabetes mellitus. Para nga po sa may mga katanungan tungkol sa ating discussion, bukas po ang ating text line. Maaari niyo po yung ipadala sa numerong 0919-2826-485. At syempre, para sa mga naka-online, maaari rin naman po kayong mag-post sa ating Facebook page na DZRH News. At kapartner nga rin po natin ang Inner Power ngayong gabing ito para rin po sa may mga inquiry or mga interesado sa pag-avail po ng Inner Power, ibibigay rin po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number, Sir Arnold. Yes, our number is 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko po ay Arnold Oxenia Bigafreya saka Arnold Duco Inner Power. So by the way, pag-usapan natin, maganda, abangan nyo mamaya yung guest natin na puputulin na yung paa niya. Gusto din ng doctor is putulin kasi it is already gangrenous. So naunahan ng putulin yung kanyang hintutrus, hinlalaki sa paa. Then talagang maitim natin. Kahit ako sa nakita ko sa picture nung bago siya gumamit ng Inner Power ay talagang very gangrenous, maitim na siya talaga at napakataas na ng kanyang creatinine and kanyang hemoglobin bumagsak na, mataas din ng sugar. So by using the Inner Power at yung kaibigan natin dyan na gumagamit din ng Inner Power na taga Central Bank, ito dapat mag-mega dose tayo. So abangan natin mamaya sa third segment. So ang topic natin ito kasi napakadami itong gustong kahit pabalik-balik natin ang tungkol sa diabetes mellitus, no? Dami talaga to. So we have to tackle na lang yung parang hapaw-hapaw na lang para mabilis tayo, no? Alam naman natin na ang diabetes mellitus ay pagtaas po ng sugar or dalawang klaseng diabetes mellitus. Itong diabetes mellitus insulin dependent saka yung isang non-dependent insulin kasi apat yan ang cause yan, pero yung dalawa madali na lang gumaling, no? Madaling ma-reverse ito, pero itong dalawa na ito medyo mahirapan talagang i-reverse. So yan pong pag-usapan natin. So yung mga signs niya talagang mararamdaman mo pag hindi pa masyadong obvious, no? Yung common lang natin, no? Common sense lang, ihi ka ng ihi. So, sa gabi, ihi ka ng ihi, uuhaw ka, kasi tendency, that's natural response of the body, na you have to take a lot of water to remove the excess sugar. So, inom ka ng tubig at ihi ka rin ng ihi. Then, minsan, may makikita ka na nilalanggam yung ihi nyo. That's a sign na tumataas na po ang sugar or glucose doon sa ihi natin. So, yun yung mga unang observation natin. Pero lately, pag magkakaroon ka na ng
blood chemistry, ito na mapapansin mo na tumataas na yung blood sugar sa FBS, so fasting blood sugar. Dapat before ka kumain sa pagkagising mo, ititest mo na yun kung ano na yung sugar mo. 125 mg per DL is boundary na yan. Pag maglampas 125, considered na yan na diabetic na ang pasyente. So, those are the complications. What are the complications of diabetes? So, ito yung neuropathy, no? Yung nagkakaroon na ng problema sa ating nerve. So, dahil may problema na sa ating nerve, yung blood circulation nagkakaroon na rin ng problema. So, yung blood circulation natin mahina at yung nerve natin mahina din. Kaya, nagkakaroon po ng complication dito once sa magkaroon ng infection. So, pag nagkaroon ng infection at dumadami ang microorganism doon, mag-invade, nahihirapang i-heal yung ating mga sugat dahil ang distribution ng blood is very weak, no? Mahina ang circulation ng blood, and of course, pag diabetic ang tao, mahina rin ang production ng ating antibodies. The antibodies is very important because they are responsible to remove or to destroy the bacteria or virus or any microorganism. At hindi lang yun, the macrophages are also responsible para ito ay i-repair yung mga nasisirang sugat. So kung mahina ang ating antibodies, of course, yung recovery ng ating sakit sa paa ay mahirapan. Mapapansin mo, namamanid, para may tusok-tusok, tapos medyo nagda-dark na ang color, yan na obserbahan nyo. Then sa mga lalaki, nagkakaroon na siya ng sa kanyang erectile dysfunction, no? Nagkaroon na siya ng problem. Then later, itong mata, magkakaroon siya ng mga cataract, magkakaroon siya ng glaucoma, retinal detachment, o pagkalabo ng mga mata. So those are the complications. And of course, ang pinakamahirap na complications dito ay yung pagtaas ng ating creatinine. So once na pasyente, kasi pag diabetics talaga, palaging nakakaroon pala talaga ng problem yan sa kidney dahil yung kanyang nerve nahihirapan namin na mag-function normally. So, ang nangyayari, tumataas, nasisira ang kidney, Ida-dialysis. tumataas ang creatinine, bumabagsak ang hemoglobin count. Nagtataka sila, bakit bumabagsak po ang hemoglobin count? Because the kidney are responsible to produce the hormones that we call this erythropoietin. So, itong erythropoietin na ito yung hormones to convert adult stem cells to become hemoglobin. So, kung maraming premature blood dyan, at walang erythropoietin na hormones, hindi po dadami ang ating red blood cells. By the way, ang liver natin nagpo-produce din, pero hindi talaga sing dami ng nasa kidney natin. That's why yung mga doctor natin minsan nagbibigay ng erythropoietin injection para ma-stimulate yung katawan to create hemoglobin count. So, pag hindi ito naayos ang kanyang kidney, pag hindi natin na-reverse, delikado ito. But mostly of the patient, once na tumataas ang kanyang creatinine, tuloy-tuloy na po ang pagtaas ng kanyang problema sa kidney. And later, madialysis na talaga. Lalo na pag nasa stage ng second, third, o fifth, in stage of renal failure, dapat pong ma-dialysis na yan. Kasi, ayan yung mga magiging komplikasyon kapag hindi, Sir Arnold, kapag hindi natin na-manage yung ating blood sugar level. Paano nga po ba natin ma-maintain yung tamang antas ng asukal sa dugo or yung ating blood sugar level, Sir Arnold, para nga po makaiwas tayo sa komplikasyon na dulot po ng diabetes? So dito tayo sa management, no? Isa pa lang doon, pag tumaas ang creatinine natin, kakaroon po ng edema o yung tinatawag natin na manas, no, sa Tagalog. So, dito tayo sa management, no? Actually, the doctor will give you para sa insulin diabetes mellitus na dependent sa insulin. Of course, insulin na ibibigay. Sa non-dependent naman, maraming mga drugs yun. Pero, pag nag-uumpisa pa lang ang pagtaas, sabi natin, nasa 130, yung sugar, mag-start ka ng mag-ayos ng iyong katawan, no? So, dito natin gagawin ng mga natural na gagawin para hindi natin mapapataas. Number 1, you have to remove the food which is especially mga processed, no? Huwag po tayong kumain ng mga matatamis, mga soft drinks, energy drinks, lahat po na juice ay huwag na natin kainin. Lalo na pag sa supermarket na bibili, those are only artificial drinks, hindi yan natural.
Kung gusto yung uminom naman ng natural na juices, Mga prutas na lang. yes, exactly. Totoong prutas, kalamansi, lemon, oranges, everything na tunay, papaya juice, yun ang gagawin nyo. You have to remove the all processed food. Bakit natin i-remove, no? Kasi sa pag-remove ng mga processed food, ni-remove mo na rin yung mga chemicals na in-intake natin. Inunurish po natin ang ating gut or GUT. So, what is GUT? Ito yung part ng ating digestive system. So, actually, napakalaking role at one of the most important organ ang ating digestive tract. Dahil dito po nanggagaling lahat ng nutrients para manurish ang ating mga organs. Kasi once hindi natin manurish ang mga organs natin, complications may happen. So tulad ng halimbawa, kain ka ng mga chichirya, kain ka ng mga processed food, posible po masira ang inyong pancreas. Magkakaroon ng maraming kulumpun doon ng mga taba-taba doon sa organ niyan that may cause diabetes mellitus, no? So, sobrang intake ng mga carbohydrates like glucose, fructose, it will be converted into fats. So pag dumami ang fatty acid sa katawan natin, hindi na magpa-function normally yung mga organs natin, even the liver, the heart, the kidney, and of course, the most important ay yung ating pancreas na nagpo-produce po ng insulin at saka glucagon. Yan ba'y dudulot ng acid reflux or GERD, Sir No, Arnold? it's different. Okay. It's different story. Pag sa acid reflux naman, it's the liver. Pwede natin may time may itatakil natin yung sa liver. That's related to the liver. So, bakit kailangan natin ingatan itong gut natin, no? Yung ating digestive tract? Kasi po, ang digestive tract natin, dito nakatira ang mga good bacteria like lactobacillus or bifidus bacteria. So, pag nag-take tayo ng mga processed food, you know that processed food contains a lot of preservative. For example, tinapay na lang, no? Ordinarong tinapay, ordinarong pandesal sa bangketa na bilhin natin. May nilalagay pa yan na sikretong preservative, that's calcium proponate or potassium sorbate para yan sa mga cake. At hindi lang yan, merong trans fat, merong margarine. Yan, yung margarine is trans fat and lard is trans fat and butter is a trans fat. So, napakataas po yan sa cholesterol, no? Magiging cholesterol yan. So, pag pumasok sa katawan natin itong mga pagkain na may preservative, like for example, dilata. So, dilata containing sodium benzoate, potassium sorbate, merong sodium nitrate, sodium nitrite. So, those chemicals are considered preservative. So, pag sinabi mong preservative, they can destroy the bacteria or any kinds of yeast, no? Sisiraan nila, i-inhibit nila ang production ng yeast. Ang problema, kailangan natin ng yeast sa katawan, kailangan natin ng mga good fungus sa tiyan natin, at kailangan natin ng mga good na bifidus and lactobacilli. So, ang mangyayari po, mamamatay yung mga good bacteria niyan, hindi siya magmamultiply. So, dahil hindi siya nagmamultiply, that's another problem. Because those bacteria, like bifidus, lactobacilli, and other yeast formation, nagpo-produce po ito ng mga enzymes. So, what is enzymes? Enzymes is the most important molecule inside the stomach because they are responsible to digest the food, no? Sila yung gumigiling sa pagkain na kinakain natin into a simplest form, no? Gigilingin nila ng pinong-pino yan para pag naging maliit na molecule yan, Kumalat sa a-absorb lahat. yan. Yes, absorb na sa katawan natin at magagamit na ng ating bone marrow to create adult stem cells. And these adult stem cells, itatakal natin ito minsan, ito po yung tinatawag natin na mga antibodies o blood cells sa katawan natin. So, some nutrients, ita-travel yan, inunurish naman niya yung ating mga cellula sa katawan. Yung nagbibigay sa atin ng energy. Yes, Oo. magbibigay ng fructose, bigay ng glucose, fatty acids para manurish yung ating mga cells, no? Doon lalo na doon sa mitochondria, no? Doon sa pinakasentro ng cells natin. So para magkakaroon siya ng energy. So ang point ko rito, pag wala po tayong nutrition sa katawan, manghihina po mga organs natin. Magiging Mag-weaken. sakitin tayo. Yes. Oo. Madali tayo ma-i-infect, diba, Sir Arnold? Exactly. Ang ibig sabihin ko dito, wala pong ingredients ang katawan natin to create food and to create antibodies. Because wala
walang enzymes na napuproduce yung tiyan natin. Kung magdidepende lang tayo sa enzymes ng ating stomach o yung ating pancreas and ating liver, kulang na kulang po. So we need enzymes sa mga microorganism. So tandaan nyo kailangan natin ng mga pagkain na prutas and gulay can help a lot to increase the production of the good bacteria. At ito pa, i-reverse yan. Ang bad bacteria naman ay tuwang-tuwa sa pagkain ng karne. So Okay. kung nagkakarne tayo red meat, yan po ang pagkain ng mga bad bacteria, especially the Helicobacter. So, Okay. pag dumami Helicobacter, masama po sa katawan natin. Ayan ba yung mga nagdudulot na ng hypertension and mataas na kolesterol? Cancer usually talaga. Oo. Okay. So, ang pagtaas naman ng cholesterol, ito yung mga trans fat. Number one, yan yung margarine, lards, butter, saturated fats. So, those molecule are responsible to increase the production of your ating cholesterol, no? The bad and the good. Mamaya itatakal natin kung may Yes. time pa tayo. Oo. So, meanwhile, Sir Arnold, aabangan nila yung mai-interview nating kababayan na nakaranas nga po ng karamdaman at nakasubok na nga rin po ng inner power kung papaano nga rin po ba ito nakatulong sa kanyang kalusugan. Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, ang ating text line para nga po sa may mga katanungan 0919-2826-485 at aalamin rin po natin kung papaano nga po ba ang tamang pag-take ng inner power sa ating pagbabalik. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Ang oras na yan ay Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV Friday edition. Kasama pa rin po natin Sir Arnold Decena Duco at kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power. Muli para nga po sa may mga katanungan tungkol sa Inner Power, kung paano nga po ito itinitake, ano nga po yung mga components nito, paano rin po makakatulong sa ating kalusugan. Ang ating hotline number, Sir Arnold? Yes, yung hotline number natin is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko po ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco Inner Power. Okay, pag-usapan naman natin, Sir Arnold, yung hypertension, ano, ito ba ay dulot ng pagkain or more on sa lifestyle rin natin dahil lagi tayong nagpupuyat, madalas nagagalit? Yes, ano? So, tapusin muna natin yung sa diabetes, ano, kung paano gagawin pat maibaba natin ang ating blood sugar. So, ang gagawin natin, kung mataba kayo, kailangan you have to remove mga fatty acids sa katawan natin, mga fats, no? By means of an exercise, ay pwede tayong pumayat or wag po nating kainin ang matatamis sa pagkain or ever increase the consumption of carbo. Ibaba natin ang consumption ng carbo, no? Ibaba natin ito para bumaba ang ating blood sugar. Then proper exercise is very important kasi during an exercise, the sugar or glucose will be burned, no? Masusunog yan sa proseso. Then after na bumaba ang sugar natin sa katawan, magkakaroon po ng conversion yung mga fatty acids sa katawan natin to become energy. Hindi niya kayang i-transform yung mga fatty acids natin into glucose, but automatically maika-transfer niya yung fatty acids sa buong katawan natin, so any part of the body, into energy via liver, sa liver na metabolism, no? Sa doon metabolize ng liver na ang energy na mag-create from fatty acids. So pag nag-exercise tayo, mababawasan ang taba natin, pero some people explain na paano matutunan ang fatty acids kasi hindi naman talaga mako-convert into glucose. Yeah, hindi talaga mako-convert ang fatty acid into glucose, but kaya ng ating atay by means of chemicals. So may mga amino acids na involved dyan to transform to become energy via yung natin chemicals na so yun ang mangyayari pag nag-exercise tayo, it will be converted into energy. So mababawasan po talaga. At mapapansin natin, mababurn yung fats, calories, diba? Oo. Mapapansin natin kung nagpapawis po tayo, ang ibig sabihin the fatty acid and the glucose transform to become water, no? H2O and some carbon monoxide. Kaya na lumalabas rin yung toxin sa katawan, exactly. Sir Arnold. Kaya napapansin nyo, once na mag-exercise ka at pinapawisan, napakaalat. So, ang ibig sabihin, mga unnecessary salt sa katawan natin ay mag-aalisan, maglalabasan. So, yung excess na salt sa katawan natin ay kayang ilabas yan sa pawis lang, hindi lang sa ihi. At hindi lang po yan. Yung asin sa katawan natin, akala nyo sodium chloride lang ba? Table salt lang yung asin na nakakain natin. No, we have a lot of salt na nakukonsume. Hindi lang table salt, no? Sa pagkain lang ng tinapay, meron ka ng calcium proponate. That's still salt. Sa pagkain ng cake, mayroong potassium proponate. That is salt. Sa pagkain mo ng dilata, mayroong sodium nitrate, mayroong sodium nitrite. That is still a salt. Pagkain mo ng mga pansit, mga macaroni, mga bihon, mayroong sodium bicarbonate and sodium hydroxide. So those chemicals will be transformed to become salt. Sa daming salt, ano? Oo, akala ng tao yun lang. Sa pagkain mo ng napakagandang cake na may kulay-kulay, meron ding salt yan. Meron ding salt yan na sa food coloring. Okay. Heavy metal salt.
So, mas delikado ang food coloring na makikita mo sa mga cake, sa mga puto, na napakaganda ng yellow, may mga green, may mga orange, may mga violet, no? Ubi-ube, pero those are food coloring. Oo. Kaya pala yung lasa, Sir Arnold, minsan matamis pero may konting sipa ng alat din. Alat at pait. Kasi ang ibang salt, like for example, itong potassium proponate, calcium proponate, mapait yan, mapakla. So, those are still salt na kakasira po lahat yan ng kidney. That's why, itong mga taong tumataas ang creatinine nyo, be careful sa mga kinakain nyo. Mostly, the cause of the disease is the food that we intake, no? Lalo na mga chichirya, napakaalat. At ito pa pala, nakalimutan natin, pananghalian, panghapunan, pang breakfast, merienda, nakakain natin itong salt na ito. That's monosodium glutamate. Monosodium glutamate is still a salt. It is the combination of sodium hydroxide and glutamic acids. So, once nag-react ang sodium hydroxide plus glutamic acid, magkakaroon siya ng monosodium glutamate. So, imagine mo kung how strong those chemical and heavy metals, no? Sodium is one of the most powerful metallic element, and they are belong to one of the most strongest hydroxide no on earth, no? Sodium hydroxide, isa sa pinakamatapang yan na hydroxide na kayang sunugin yan ng ating mga balat. Nabibili mo yan sa supermarket na yung sodium hydroxide, maraming brand name yan. Pero ginagamit natin saan madalas yan, Sir Arnold? Sa pagluluto mismo. Yes, yan ang hindi alam ng mga tao. Sa paggawa ng century egg, nilalagyan niya ng sodium hydroxide. Paggawa lang ng mga kutsinta, pansit, bihon, kaya siya naging makumakunat, that is may halong sodium hydroxide. At ito pa, kung bakit napakasarap at gandang makunat-kunat ang pearl. Doon sa kaya sa mga shake. Ano ba tawag ito? Milk tea. Kaya nga 'di ba, mostly of the doctor and the nutritionists don't like to take those kind of food. Ito na lang sa pearl shake na yan. Yung pearl na yan, para maging makunat yan, ang inilalagay dyan sodium hydroxide. Imagine nyo kung gaano ka-powerful ang sodium hydroxide. Just to ask your teacher sa chemistry, organic chemistry and biochemistry, kung gaano ka delikado ang sodium hydroxide. Imagine mo, kinakain natin. The sodium hydroxide will react to the tapioca, itong kasaba. So, once mag-react siya, magiging makunat yan. So, imagine mo, kumakain tayo ng sodium atom. Sodium atom, that's metallic element na dumikit na doon, na nag-react doon sa tapioca. So, what happened inside the stomach? Once na kinain natin ang tapioca, there's a chemical reaction because sodium hydroxide or any sodium compound are unstable substance. So, pag sinabi mo unstable substances, they are easily react to another substance na magkakaroon po ng problema sa stomach natin. Okay. Kaya ba parang yung iba sinisikmura or nahihirapan rin dumumi or nagkakaroon ng gastritis. Namamaga ang ating gastric region dyan dahil sa mga pagkain na kinakain natin. For example na lang yung pansit, no? Yung fresh pansit. Bakit mapangi? That's because of sodium bicarbonate. So, yung sodium bicarbonate, kaya siya mapangi, nilalagay yan doon sa pansit. So, actually, dapat hindi natin kainin yan palagi. Ang sodium bicarbonate is one of the powerful neutralizer ng acid. So, once nagkaroon po ng acidic ang stomach natin, maganda yung sodium bicarbonate, pero hindi natin alam ang reaction ng sodium atom doon sa cellula ng katawan natin. Kasi dapat mahirap that's biochemistry, no? That's biochemistry o biomolecular chemistry. So, ibang linya specialization yan, the chemical reactions ng katawan natin. Alamin pa natin yan maya-maya, Sir Arnold. Samantala, nasa linya na po natin si Sir Jerry Ibieta. Sir Jerry, magandang gabi po at welcome po sa programang Lunas. Pag-usapan po natin yung inyo pong kalusugan. Kumusta po kayo? Yes, hello. Good evening. Yes, Sir Jerry, pwede pakihinaan lang po yung ating monitor at medyo pakilakasan din lamang po yung ating boses para mas maganda po yung ating reception, ano? Okay, yes po. Ayan. Si Sir Jerry Ibieta ay 58 years old at taga Caloocan City. Tama po, Sir Jerry?
Yes po. Opo. Yan. Kumusta po kayo, Sir Jerry? Ano po ba yung mga nararamdaman ninyo? Well, actually, ngayon, kasi mainam na yung pakiramdam ko as of now. Then, sa akin kasi, malita lang din kasi yung sugat ko ngayon dito sa binti ko, which is basically, ito kasi nung nakaraan. Ano kasi to alam mo yung kakaroon siya ng gangrene, parang may mga tumutubong dead skin tissues. Okay. And also parang palaki na sugat. Then, kalaunan kasi, nung nag-take kami ng inner power, mga nakailang bote rin siguro kami. Halos naubos namin yung isang bag. Creatinine mataas? Tapos na yun, unti-unti talagang gumaling yung sugat ko na dun sa bandang binti ko. Tsaka nawala din yung dead skin. Okay. Then, at the same time, katulong din siya dun sa pagbaba ng blood sugar ko. So, kayo po ay diagnosed na may diabetes po, Sir Jerry? Yes po. Okay. In fact, mataas din po yung creatinine ko within in the level of 1.7 or 170. That is above normal. Then yun. So nararamdaman ko na rin kasi halos lahat ng sintomas ng mataas ang creatinine, especially yung pangangati ng katawan. Ganyan din. At the same time yung hirap na akong hirap ko na ba mailabas yung ihi ko. So yun, yung simula nung nag-take ako ng inner power, unti-unti nawala lahat ng mga sintomas na nararanasan ko. Not just only dun sa diabetes, but also pati na rin sa sa creatinine. High level creatinine ko. Oo. So ano po yung mga nararamdaman ninyong sintomas, para nga po kung sakaling may nakikinig sa ating may diabetes din, maaari pong makarelate na maaaring ganun rin po yung kanilang mga nararamdaman o nakikitang pagbabago sa kanilang katawan. Actually, kapag may diabetes ka kasi, ang pinakauna kong pararamdaman is namamanhid yung paa. So, from unti-unti yan So, nagkakaroon ako kasi is 2 beses na ako na ospital. Yes. So, yun nga, sa 2 beses na rin ako nagkaroon ng surgery procedure on my sa doktor. Magkaibang hospital kasi yan Oo. So, pag namamanig kasi ang paa natin, usually, hindi na natin mararamdaman lahat. Yung kung ano man yung bumabangga or anything else na kung meron na bang sugat or wala. Meron kasi mga tendency na pag sobrang taas ng sugar mo, nagkakaroon ka ng diabetic ulcer na kung tawagin, which is yung nagkakaroon ka bigla ng sugat sa paa. Kahit hindi ka naman nakakatapak. Hindi mo alam. Yes, exactly. Tama. Then, meron din mga tendency na alam mo yung pagka nasusugatan ka, ang tagal niyang gumaling or may times na hindi talaga siya gumagaling. Nangyari sa akin yan That was my first experience na hospital talaga ako ng 7 days within dito sa may Quezon City. Yung private yun Yes. Most of that. So, yung part na yun, nasugatan na ako ng bubog na bote nun. Then, ang nangyari, lumala na yung infection sa sa left part ng left foot ko. Then, ayun nga, hindi talaga maremedyo ng kahit anong medicine or anything else. So, sometime kasi na yan, galing kami nagpa-lipat-lipat kami ng hospital. Yan ang recommendation sa amin ng Dr. Putol talaga Then meron kami isang hospital dito na nakita sa Quezon City na ang gagawin lang is para kakayasin lang yung sugat ko. So debridement, ganyan. Tama kung hindi ako nagkakamali dun sa procedure. Yes. Yung pagpaputol po, Sir Jerry, maantala ko lang po kayo. Ano pong bahagi ng paa ang naputol sa inyo? Gaano po kalaki yung pinutol? Hinlalak yata. Naputol sa sa paa ko is yung sa right side naman, yung hinlalaki ko. Oo. So, yung hinlalaki ko mismo, kasama yung pinaka, yung some portion, yung maliit na portion lang naman ng dito sa sa right foot ko. Kasama siyang tinanggal.
Kumusta na po yung ilang part pa? Nakakalakad pa rin naman po. Nakakalakad na siya. Opo, nakakalakad naman din po. Alright. How about sa creatinine? Ano po yung mga nararamdaman ninyo? Bumaba na, di ba? Kasi lately, katulad ng sinabi ko is, ayun nga, hirap ako makapaglabas ng igi. Unang-una. Okay. Oo. So, pangalawa, madalas mangati yung katawan ko. As in, sobrang dalas talaga na uncontrollable na yung sobrang kati niya. And then, kadalasan yung nangyayari sa akin. oo. I think yung pangangati ng katawan dahil rin po sa taas ng blood sugar, Sir Arnold? No. Ang cause ng pangangati ng katawan because the potassium or phosphorus so any metallic ions hindi na ilalabas ng kidney. So pinagbabawal namin na kumain ng prutas because increasing the production of potassium, phosphorus, calcium, mangangati talaga yung buong mong katawan. Okay. So dapat mailabas yung potassium. Alright. So balikan natin si Sir Jerry. Kumusta po? Gaano po karami yung inyo pong tinitake na inner power para makita po yung changes at unti-unti nawawala po yung mga sintomas na inyong nararamdaman? Normal. By the way, di ba sir, normal lang creatinine, sugar, and hemoglobin count? Yes po, opo. Imagine mo. Opo, normal na po lahat. Kailan po kayo nag-start ng inner power, Sir Jerry? Actually, last month lang eh. Last month lang. Pero double dosage. Mega dose. I think mga 2 months, more than 2 months. Kasi sinusubaybayan ko dahil gangrenous na yung paa niya. So parang it's a last move na nila na gusto kasi ng doctor putulin na yung left leg niya. So sinubaybayan ko ito. That's why nag-mega dose ito ng 6 na kutsara a day, no? Kaya kung nagtatanong yung si Sir, no? Si Sir Talavera, kung nakikinig ngayon, yan po ang ginawa po ni Sir, no? Nag-take siya ng 6 na kutsara a day. 2 sa umaga, tanghalian sa gabi. Pag-usapan natin, Sir Arnold, maya-maya, kung ano nga po ba yung pinagkaiba ng double dosage, mega dose, sa pag-take nga po ng inner power. Meanwhile, Sir Jerry, dahil nga po sa pagbabago, parang na-delay yung pagputol po sa buo yung paa sa left side. Hindi lang na-delay. Talagang hindi na pinutol. Kasi maganda ng paa niya, nakita ko eh. Tama po, Sir Jerry? Yes po, opo. So, ngayon, patuloy pa rin po yung megadose sa kanya. Yes, megadose. Kasi sabi ko, kailangan i-total healed natin yung paa na maibalik na sa dati. Everything will be back to normal. Mag-function na yung ang kanyang pancreas. Importante mag-function normally ang pancreas niya. Kasi parang Lane domino effect. Yes. So, pag umali ang pancreas mo, gagaling ang kidney mo. Gagaling hemoglobin count mo. Everything will be back. Wala nang pangangati mo. So, itong kay Sir, wala nang pangangati. Alam ko, hindi na siya nangangati. So, Sir Jerry, yung mega dose, paano niyo po ginagawa yan? Bale, ganito po kasi, kung binili kasi ng anak ko yung pack ng inner power na yun, actually nagulat nga ako eh. Ang recommended lang talaga sa akin. 2 sa umaga? Ang gagawin lang daw is 2 sa umaga, 2 sa gabi, tablespoon yun. Pero, ang ginawa ko kasi, in terms of that, is dinagdagan ko siya ng another 2 kutsara pa sa tanghali. At least, yung effect ko. Mas malakas. Eto, maniwala kayo sa hindi. Wala pang 1 linggo na nakakita na kami ng pagbabago. Sa sugat, lalong sugat. Sa sugat, yung kulay ng balat ninyo, Sir Jerry, nagbago. Nag-healed na yung mga sugat. Kasi pinapadala sa akin din ng picture eh. And then, yung pangangati po sa katawan, wala na rin? Siguro nag-take siya ng at least mga after a week. Okay. And yun, 2 linggo ng pag-take ko, dun siya totally nawala. Meron pa nga akong isa pang nararamdaman nun. Yes. Namamanhid yung right portion ng ulo ko. May ganun pa. Namamanhid siya. So, take din ako ng power. Actually, 1 week pa. Wala pang 1 week. Nawala din siya. So, nakatulong po talaga yung pag-take niyo po ng inner power. Ito po ba ay tinitake niyo na may laman na yung inyong sikmura or empty stomach first thing in the morning? Before meal. Before meal talaga. Yes. Okay. So, ilan nga po sa mga pagbabago, Sir Jerry, nakakapamuhay po kayo ng normal? Yep. Actually, nagagawa ko na lahat ng mga activities ko eh. Yes. Yung mga ginagawa ko dati nung time na wala pa talaga ako nararamdaman. Nakakakit na rin ako ng bubong, ganyan. Tapos may mga rin ako, mga times na
halos ako na rin gumagawa ng gawain bahay. So malaki rin po yung naitulong sa inyo ng Inner Power, Sir Jerry. Maraming salamat at aalamin nga rin po natin maya-maya kung papaano nga rin po yung tamang dosage nito para nga po sa ilan nating kababayan kung papaano nga po ba makakatulong rin sa kanila. Thank you once again, Sir Jerry Ibieta. Saka thank you very much nga pala. Thank you very much sa family nito, especially kay Kim Ibieta. Inimbita nila ako sa restaurant, pinakain nila ako for Thanksgiving na gumaling na siya. That's why nakita ko itong mga buong family na napakabait ng mga family ito. Tapos natutuwa ako dahil nga ang sabi niya sa akin, parang desperado na siya. Akala niya noon mamamatay na siya. Yan sabi niya, kakahiga na siya. Sabi niya, maiksi lang ang buhay ko sa mundo. Sabi ko, habang may buhay pa, may pag-asa. At may pag-asa. That's why nung time na, 4 days ago, talaga ang daming pagkain sa restaurant, no? So, ako kumain naman ako, pero tatuwa ako sa kanya dahil limitado ang kinain niya. Puro lang siya, I think, kinain niyang gulay is, yung yung chop suey. Hindi siya kumain ng pritong baboy, mga pritong manok, hindi yung pritong isda, hindi na. Ang daming food So thank you kay Kim Libieta sa invitation nila sa pati sa kapasyente nating si Jerry. No? Thank you very much. Yes po, thank you. Thank you kay Sir Jerry Ibieta. God bless and keep safe at naway tuloy-tuloy na nga rin po ang recovery ninyo at makapumuhay po kayo ng normal. At anyway, bukas pa nga rin po ang ating text line, Sir Arnold, para po sa may mga katanungan tungkol sa Inner Power. So sa mga interesado, call me, i-explain natin kung paano maibalik sa normal yung blood sugar, creatinine, everything na abnormalities sa blood chemistry natin is 0951 4822 128. Inulit ko 0951 4822 128. Inulit ko 0951 4822 128. So yung aking Facebook ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco Inner Power. Para nga po sa may mga katanungan kung paano nga po ba makakatulong at kung sino nga rin po ba yung maaaring mag-take ng Inner Power, yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
halimbawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News happening sa trend, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan. At ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Sir Arnold Decena Duco at kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power. Muli Sir Arnold, para nga po sa mga interesado mag-avail ng Inner Power ang ating hotline number. Yes, may FB is Arnold Oxenia Bigafreya, 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko is Arnold Duco by Inner Power. Ano nga naman daw po ba itong Inner Power, Sir Arnold? Ano? At para kanino nga naman daw po ba ito dapat irekomenda? Yes, sir, no? Kung nakikinig ka dito ngayon, si Mr. Talavera, ito po, pakinggan nyo. So, ang Inner Power po ay hindi ito gamot at hindi rin ito herbal.
Inner Power is a combination of nutrition, no? So ang aim ko dito is to boost the immune system of the patient, no? Kahit hindi ka pasyente, we need the proper nutrition para mapapadami natin yung adult stem cells sa katawan natin. Kasi kung kulang po ng nutrition yung katawan natin, the body cannot produce a healthy adult stem cell that may cause destructions of antibodies. Doon na papasok po ang katawan natin. So, ang Inner Power is a nutrition, magpapalakas ang katawan natin. Of course, magpapahaba ng buhay. I have a patient ngayon na 98 years old na. Very strong, no? Pa yung si Lolo, very strong pa rin. So, ang recommended ko lang naman is 2 tablespoon na sa umaga at gabi is okay na. Pero kung may budget ka talaga, mas mabilis ang reaction ng 6 tablespoon a day. Pero sa mga cancer, no, na mga kinikemo, so recommended namin ng 6 to 10 tablespoon a day. Sa Yun COVID, yung tinatawag na megadose, 6 to 12. 6 packet, yes, Okay. 6 to 12. Tulad yung time ng COVID, no? Nagbibigay kami ng 10 to 12 kutsara a day. 3 days lang to 5 days negative na ang patient. So, sa dengue, ganun din 6 to 10 tablespoon a day. 24 hours lang tataas na po ang platelet ng ating mga pasyente. So, ang function nito is to nourish the patient to increase the production of our immune system. So, minsan tatalakayin din natin yung ating immune system. Pero wala naman daw po ba yan contraindication, Sir Arnold, para nga po sa mga kaso ng mga pasyenteng may tinitake na rin pong maintenance medicine, like katulad kay Sir Jerry na diagnosed na diabetic, so malamang 'di ba may iniinom siyang pang maintenance. Actually, dahil ito ay nutritional food, wala po talaga siyang contraindication. Pero sa mga may sakit, depende sa sakit, yun mga pinagbabawal ko. Halimbawa, tulad may sakit kang fatty liver o gallstone formation, may ibabawal na tayo dyan. Pero next time natin itatakel. So, depende po sa sakit, yun din ang depende na ibabawal natin. So, during, sa akin lang naman, pag nag-take ka ng Inner Power, ibawal na lang natin yung mga processed food. Kasi may sakit tayo. Okay lang to take processed food kung bata ka pa. Because kung bata ka pa, you have a very strong resistance, your hormone production is okay, your steroid production is okay, your enzyme production is okay, human growth hormone is still okay. Pero pag tumatanda tayo, nagwi-weak na po ang organs natin dahil sa kinakain natin. So dahil sa kinakain natin na harmful, nagkakaroon din po yan ang problema ang mga organs natin. So once na hindi na nourish properly ang organs natin, nagwi-weak na yan. Pag nagwi-weak na yan, dito na hindi makapag-produce ng mga hormones, ng mga enzymes, ng mga steroids, doon na papasok po ang mga problema sa katawan natin. But hoping na itong research na ginagawa ko, pwede tayong umabot ng 120 to 125 years old. Kasi sa ngayon, I have a 103 years old na pasyente and 98 years of age. Meron ko 92, 93. They are still strong. Okay. So para nga po, Sir Arnold, sa mga interesado, Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao, maaari pa rin po ba silang maka-avail, Sir Arnold, kahit nasa mga probinsya sila? May courier naman tayo eh. Saka sa pasyente ko dyan na bedridden na sa 78 years old, I hoping talaga na nakikinig siya. Sa likod lang siya dyan ng Doña Carmen, ano? Kaya po nating i-revive yan na maging strong si Lola. Bata pa siya kung tutusin, 78 years old. Pero na bedridden na siya. No? By number is, by the way, this 0951-4822-128. Yung number ko ay 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung aking Facebook ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco via Inner Power. So thank you very much at nakikinig po sa atin ngayon ang mga pamilya Eric Kiambao, no? Sa gabi. Nakikinig po sila ngayon. So thank you very much for listening. So mga Francisco family dyan sa
Rizal, Palawan, nakikinig din sila. So thank you and good evening to everyone. Maraming salamat po kay ating nurse, naturopathic practitioner at representative ng Inner Power, Sir Arnold Decena Duco. At syempre, babatiin na nga rin po pala natin ng magandang gabi si Miss Joyce dyan sa Cavite at si Sir Dems ng Cebu. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion. Paalala nga rin lamang po natin na ang Inner Power ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyo rin pong nakasama Ellen Ibensal. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ang DZRH #1 na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya